Diyos at pananalangin. Una sa lahat, habang hinihintay po natin ang mga ibang kapatiran, minsan pa ating i-shout out ang mga kapatiran nating na nasa North America. Kung aking maalala, sila Pastora Gina, sila yung mga mangilits, sila Debbie, Gabito, si Ruth, Edison, Edison Rose, at marami pang iba. Binabati rin natin yung kapatiran na nakatutok online sa Europe, sa Africa, sa Australia, yung aking kapatid at pamangkin. And of course, sa Asia, sa Middle East, sila Pastor Fernan, sila Brad Dani, meron din sa Singapore at sa Japan, sa Hong Kong meron din. And of course, sa Pilipinas, nating nais na batiin ang lahat ng mga Christ Gapan. Kumusta na kayong lahat dyan? Yung mga taga BPC and of course sa Maine. Salamat din sa panalangin natin na someday yung Christ California, magkaroon din ng Christ Guam, sila Pastora Divine at Pastor Boy Liwag at yung Bambang, loobin ng Panginoon, ito ay ma-establish din bilang isang simbahan. At nais din po nating batiin online yung ating Senior Pastor Tom Martin and family, si Pastor Ray and family, Pastora Shirley and husband Manny, Pastora Carla at Pastora Saralyn. Ganon din yung mga Gen X at Siam, mga leaders at mga co-workers naman ng buong church ng Christ Ambassador. Isang magandang hapon po sa bawat isa. Sa hapon pong ito ay ating pong tunghayan yung the very heart of the gospel, yung pinakapuso ng ebanghelyo. At atin pong basahin ang 1 Peter 3:18 sa NIV version. Ganito sinasabi, "For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit." Manalangin muna tayo. Panginoon, minsan pa, nagpapasalamat kami for this great opportunity ng iyong salita. Amin pong mapag-aralan at makita po namin, O Diyos, ang pinakapuso ng iyong salita, ang iyong mga ginawa noong 2,000 years ago. Salamat sa wisdom and knowledge na siyang amin pong matunghayan mula sa inyo upang maunawaan namin ang mensahe mo sa hapong ito. Patnubayan mo kami, O Diyos, habang kami nag-aaral ng iyong salita. In Jesus' name, Amen. Sa wikang Tagalog, 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Yung pinaka-key verse natin, ito ay nagdadala ng pinakapuso ng Ebanghelyo, which is the sufferings and substitutionary death of our Lord Jesus Christ. Yung kanyang paghihirap at kahalili ng kanyang kamatayan. So, merong divine exchange na nangyari na tinatawag. Napakahalaga na ating mapansin that the suffering of Jesus Christ is associated with death. Pagkatapos ng kanyang paghihirap, kasunod dito o kaakibat dito ay yung kanyang kamatayan. Doon pa lamang sa lumang tipan ay meron ng prophecy sa kanya. Isaiah 53 verse 3 says, "He was a man of sorrows." Isang taong nasa kapanglawan, hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas ng hapdi at hirap, walang pumansin sa kanya. So, ipinapaabot lang 1,000 years ago that when He
endured on the cross. Sa lahat ng paghihirap niya, ang pinakadakilang paghihirap na kanyang naranasan, nung kanyang tiniis, binata ang lahat ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang pinakamatinding paghihirap nung siya nasa krus ng Kalbaryo, nung siya nasa nakapako pa sa krus. At alam naman natin in the Bible, mula pa lamang sa Old Testament, the death of our Lord Jesus Christ is prophetically anticipated. So, inasahan na, hinulaan na ito'y mangyayari. Kaya, from the Old Testament to New Testament, maraming mga references na merong darating na tagapagligtas, and at the same time, siya rin ang tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Ito'y sinasabi ng Isaiah 53 verse 5, isang prophecy, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsagaling tayo. So, ibig sabihin, in the New Testament, in the 4 Gospels, there are around 200 verses na ito ay pinapatungkol sa paghihirap at kamatayan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Kaya nga yung ating pag-aaralan, yung pinaka-key verse, 1 Peter 3:18, we have a further example of the doctrinal explanation of the death of our Lord Jesus Christ. And with this one verse, it embodies 3 truths. Dito lamang sa isang verse na ito ay napapaloob na sama-sama na ang tatlong katotohanan. Ano ang unang katotohanan? Let us talk about the solemn fact of His death. Yung pinakataimtim o maringal na katotohanan patungkol sa kanyang kamatayan. Kaya nga ang sabi ng it is indicated in 1 Peter 3:18, Christ has suffered, being put to death in the flesh. Si Kristo man ay nagbata rin, siyang pinatay sa laman. Take note, being put to death in the flesh. So, ang ating Panginoon Jesus ay talagang namatay sapagkat sa kasalanan ng sanlibutan. So, there is nothing accidental about His death. So, walang aksidente sa kanyang kamatayan sapagkat He was prophesied, ipapanganak, at the same time, siya'y mamamatay upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. So, there was a divine purpose about His death. So, alam natin, may banal na layunin ang kanyang pagkasilang at ang kanyang pagkapako sa krus. The place of His death is at Calvary, outside Jerusalem. So, the manner of His death is by crucifixion, pagpapako sa krus. So, He was put to death. Ito yung sinasabi ng 1 Peter 3:18. Siya'y pinatay. So, this indicates that there was a deliberate violence. Siya'y pinatay, hindi siya nagpakamatay. So, meron talagang sinadyang karahasan na gagawin sa kanya. Kaya nga, lahat ng mga sugat na masasabi ng pwedeng banggitin ng medical science ay ito ay nag-inflict sa kanyang katawan. Ito ay tinanggap ang pagpapahirap sa kanyang katawan, sari-saring paghihirap. Siya ay pinutungan ng korona sa kanyang koronang tinik sa kanyang ulo at siya ay hinampas ng mga pamalo at sa kwento nga doon sa ating pinapanood na ano ba yung patungkol kay Jesus. So yung pamalo na kanilang ginamit para merong talim sa dulo, kapag ito'y tumatama sa likod ng Panginoon, ito'y natutuklap ang mga balat. So ilang palo ang kanyang inabot. At pagkatapos, siya pa ay sinibat
o tinarak dito sa tagiliran upang tiyakin na siya nga ay namatay. So may karahasan ang ginawa para sa kanya. Siya rin ay binugbog, ginulpi, ipinako ang kanyang mga kamay at paa habang siya nasa krus ng Kalbaryo. So, kanya pong tinanggap ang lahat ng ito voluntarily. So, kusa niyang ibinigay ang kanyang sarili para sa ating lahat. There was a divine exchange. Kinuha niya ang ating mga kasalanan upang ikaw at ako ay maging matuwid at banal. Kinuha niyang lahat ng sakit at karamdaman upang ikaw ay maging malakas. Siya ay namatay ng maaga upang ikaw ay mabuhay. So ito po yung pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Ito po yung kanyang mayamang biyaya na ipinaranas sa atin. Kaya ito po yung voluntarily niyang ginawa ito dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So ito po yung pinakataimtim at maringal na katotohanan patungkol sa kanyang kamatayan. So kapag inaalala po natin ang pag-ibig ng Panginoon, hindi kayang tumbasan ng sino man yung kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa iyo, para sa akin, at sa ating lahat. Yun po ang maringal na katotohanan patungkol sa kanyang kamatayan. Ikalawa po, tingnan po natin the unique nature of His death. Ito yung kakaibang katangian patungkol sa kanyang kamatayan. Merong uniqueness ang kanyang kamatayan. Notice the words, Christ died for sins once, the righteous for the unrighteous. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid at sa mga di matuwid. Kapag ginamit natin yung salitang unique, ibig sabihin po, yung kanyang kamatayan ay kakaiba sa lahat ng mga taong namatay simula noon hanggang ngayon. Kakaiba po ang kanyang kamatayan. Usually, ang mga tao ay namamatay sa una, sa katandaan, namamatay ang tao sa sakit, namamatay ang tao sa pamagitan ng aksidente, sa pamagitan ng suicide, o pagiging martir. Pero ang tanong natin, bakit kailangan mamatay si Jesus? Not for any reasons of the above, bagkus siya ay namatay bilang it was a sinless death. Ang pagkamatay ng ating Panginoon, namatay siya na walang kasalanan, walang sakit, walang anumang hindi na aksidente, bagkus ating unang malaman ang kanyang kamatayan, namatay siya na walang sakit at walang kasalanan. He was the righteous one. Siya yung taong nabuhay na matuwid, banal at walang kasalanan. At ito ang binabanggit ng kanyang mga kaaway. Actually, pagkatapos nga nung siya ay nando sa krus ng Kalbaryo, maging yung kapitan nung biglang kumidlat, dumilim at nag-resurrect na ang Panginoon, nasabi ng mga bantay doon, truly, He is the Son of God. So, sila ang mga nag-testify. At maliwanag na sinasabi, there was no cause of death by Himself. Hindi naman talaga siya kusang nagpakamatay, kundi meron talagang pumatay sa kanya. Ito ay na-prophesy upang mangyari ang kasulatan. Yet He died, and therefore His death was unique. So, wala namang sanhi na nagpakamatay, kundi siya'y pinatay, kaya ang kanyang kamatayan ay unique, kakaiba, walang katulad. In that, it was for a purpose. Meron pong layunin kung bakit nangyari yon. Alam naman natin, upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at tanggapin lamang ang tinapos na gawa ni Kristo, at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay mangyayari lahat sa iyo. Tanggapin mo na may pananampalataya. At ang kanyang pagkamatay, it was a sacrificial death. Ito po ay pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon
para sa kasalanan ng sanlibutan. Why was the sacrifice necessary? Bakit napakahalaga ng kanyang kamatayan? Dahil sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan at sa kasalanan ng sanlibutan. Ito po ang napakahalaga kung bakit namatay si Kristo. Upang tubusin ka, patawarin ka sa iyong mga kasalanan kahapon, ngayon at bukas. Ganun po katindi, ganun po kahalaga ang pagpapatawad ng kasalanan sa atin ng ating Panginoon. Kung ating malalaman, ito lamang ay daan ng ating kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon Hesus sa lahat ng mga tao. Yung kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ito ay iniaalay niya para sa lahat ng tao na gustong tumanggap sa ating Panginoon. Ang pagdanak ng kanyang dugo, ito po ang pagbibigay ng katiyakan na ikaw at ako nahugasan na ang lahat ng ating mga kasalanan. So, ang kanyang pagkamatay, it was a sacrificial death. At ang sabi pa dito, it was a substitutionary death. Meron pong kahalili, kapalit. So, yung kanyang kamatayan, it was a divine exchange. In short, He died the righteous and for the righteous. Siya namatay sa mga tuwid at saka sa mga hindi matuwid. So, the word for the righteous and for the unrighteous, ibig mong sabihin, He died in my place, He died in your place, He died in our place. Yun ang pangako yun ang sinasabi ng Isaiah 53 verse 5 na binasa natin kanina. So, the innocent one, that is Jesus Christ, took the place of the guilty one. Inosente ang ating Panginoon, pero kinuha niya ang ating mga kasalanan na tayong makasalanan. So ito po yung ipinapakita ng divine exchange. Kaya kung aangkinin mo, tatanggapin mo na may pananampalataya ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yung pagiging makasalanan mo, mararamdaman mo at mararanasan na ikaw'y banal, na ikaw'y matuwid, na ikaw'y may buhay na walang hanggan. Ito po yung napakaganda na ma-realize ng tao. At ibig po sabihin, yung the innocent one, Jesus Christ, took place, nagkaroon divine exchange sa mga guilty persons, tayong lahat, divine exchange. That is the meaning of substitution. Because He died, so that we can live. We now live. So, ito po yung divine exchange. Na may makita po natin ito, yung pagsakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Makita natin ang katotohanan, ginawa nito para sa lahat. Kaya dahil nung ginawa niya, it was a sufficient death. Ito po ay sapat, kompleto, walang kulang, walang labis, walang kulang. Sufisyente. For Christ died for sins, once for all. So, siya'y namatay minsan lamang sa mga matuwid at saka sa mga hindi matuwid. So, ano po ipinapakita dito? Minsan lamang namatay si Jesus upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. Simula pa noon, before, present, and future. Minsan lang mamamatay si Jesus. Kaya kung sasabihin mo, yung mga future mo parang hindi pa napapatawad, pinatawad na yan. Kasi minsan lang bumaba si Jesus at hindi na muli bababa pa upang tubusin ang iyong mga kasalanan. Just confess, just declare, just repent, just turn away towards God. Yun po, maranasan natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. So His offering upon the cross was complete and final. Ibig sabihin, His work was finished. Tapos na ang pagtubos ng kasalanan ng tao. Hebrews 10:10 says, we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. So napakasarap malaman na tayong lahat ay pinatawad ng ating Panginoon. So nakita po natin yung the solemn fact of His death, yung pinakataimtim o maringal na katotohanan ng kanyang kamatayan, at nakita rin natin the uniqueness or the unique nature of His death, yung kakaibang katangian ng kanyang kamatayan. At ang pinakapangatlo, it is about matuwid, katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Yung alam mong namumuhay ka ng banal, talagang lalakaran mo yan kasi banal ka. So dapat yun ang ipamumuhay mo. Banal, ginawa ni Jesus na gawing maging banal dahil nagkaroon nga ng divine exchange. Si Jesus ay banal. So nung nagkaroon ng divine exchange, nung kinuha ang kasalanan mo, yung buhay ni Kristo, yung klase ng buhay ni Kristo na may kabanalan, sa iyo, nasa iyo. Kaya, Christ died for sins once for all to bring you to God, upang ikay maihatid, mai-present sa ating Amang nasa langit na banal. Sa tuwing ang Ama sa langit ay tinitingnan kanya, hindi ka tinitingnan bilang ordinaryong tao, kundi si Jesus na nasa iyo na nabubuhay. In other words, ipinapakita dito, the Lord Jesus died to reconcile us back to God. Namatay si Jesus upang muli kang ipagkasundo, ilapit sa ating Diyos, at ibalik ang dating fellowship na nawala nung kila Adam noon. Yun ang ginawa ni Jesus upang maibalik ang ating fellowship sa ating Diyos. Kaya yung kasalanan na yung pagiging fellowship na yun ay nawala dahil sa ating mga kasalanan. Pero ngayon, dahil pakiramdam mo you are righteous, ginawa ni Jesus, so meron kang access sa Diyos na tumawag ng Abba Father. Meron kang access sa Diyos upang ikay manalangin. Meron kang access sa Diyos upang makatiyak ka na ang mga panalangin mo, ang kahilingan mo, ang problema mo ay maidulog sa Diyos at naririnig, napapakinggan at tutugunin ng Diyos ang lahat ng ating mga sitwasyon. So when He died on the cross, He cried out triumphantly. Nung siya namatay, siya ay sumigaw ng may pananagumpay, "It is finished." Tapos na. So wala nang pwede pang maranasan ng tao na problema hindi kayang tugunin ng Diyos natin pinaglilingkuran. It is finished. Referring to the fact that His work of atonement, pinapakita dito yung gawa ng pagtutubos was now completed. Kaya makikita natin yung dakilang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo upang makita natin ang dakilang ginawa ng kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. So, doon sa 1 Peter 3:18, merong 5 words sa key verse, made us alive by the Spirit. So, yun ang nakalagay doon. Ngunit binuhay sa Espiritu. Ito po yung pinapakita na muling pagkabuhay ng ating Panginoon Yesus. So, hindi siya nanatiling patay, bagkus muli siyang nabuhay. Ang resulta nun, siya ay namatay sa ating mga kasalanan, siya ay naghirap dahil sa ating kalagayan, at dinala niya ang lahat ng kaparusahan na dapat tayo sana ang tatanggap. So, He was raised to life. Siya ay muling binuhay for our justification. Siya ay muling nabuhay upang mabigyan ng katarungan yung buhay natin. At masabi niya, ito yung aking anak, malinis na, banal na, kaya ipinakikilala tayo sa ating Diyos Ama. He was justified dahil sa aking ginawa. Ano yan? Absuelto na yan sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Nakikita ba natin ang katotohanan na yan? Kaya, thank God, our Lord Jesus Christ made alive
by the Spirit. Siya'y muling nabuhay. Now, He is risen. Siya'y muling nabuhay at pagkatapos siya'y itinaas. Ngayon ay naghahari at sa mga huling araw, siya'y babalik upang ikaw at ako ay kunin niya, dalhin niya dun sa kalangitan. Maranasan natin yung pamumuhay na kapiling natin mismo, harap-harapan yung God the Father na ating ngayon ay dinadalanginan lamang. Hindi ba tayo natutuwa sa kamanghamanghang ebanghelyo ng ating pinag-aaralan ngayon? So in this message of salvation, provided all who will accept and trust Him as Savior. Kaya itong mensahe ng kaligtasan, ibinigay na niya yung pagliligtas sa lahat ng gustong tumanggap, maniwala sa ginawa, sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. So at this time, ang hamon ko po sa bawat isa na tumutok online, napakasimple lamang po ng mensahe ng Panginoon. Ginawa ni Jesus ang divine exchange. Ikaw ay candidate for hell, and yet sa pagkapako sa krus, kinuha niya ang ating mga kasalanan, kinuha niya lahat ng ating mga sakit karamdaman, kinuha niya ang ating paghihirap upang ikay yumaman, upang ikay humaba ang buhay mo, upang ikay mapagpala, bibigyan ka ng kaligtasan na buhay na walang hanggan. So ano lamang ang gagawin mo? Tanggapin mo lamang sa iyong puso ang tinapos na gawa ni Jesus at mararanasan mo na yung buhay na walang hanggan. So sa oras na ito, kung nakahanda kang tanggapin yung kaligtasan na pangako ng Diyos, I challenge you na sumunod ka sa maikling panalangin ng pagtanggap. Let us pray. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katotohanan ng iyong salita na naipahayag sa oras na ito. Inaamin ko po na ako'y naging makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya't sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan, salamat sa kapatawaran ng mga kasalanan, at salamat sa buhay na walang hanggan na iyong pangako. Naniniwala ako na si Jesus ay nasa aking puso na at ako ngayon ay may buhay na walang hanggan at ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong ipanalangin ang lahat ng mga tumanggap. Panginoon, kitang-kita ninyo at kilala ninyo ang lahat ng mga taong tumanggap. Ang dalangin ko na tunay na makatotohanan ang kailang ginawa at maranasan nila ang kakaibang buhay. Dalhin po ninyo sila sa isang gawain na kung saan, sa isang simbahan na ibinabahagi ang kaligtasan sa makabibliang pamamaraan. Inyo pong patnubayan ang lahat ng mga tumanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa pagkakataon pong ito, tayo po ay dumako sa Panginoon sa panalangin. So sa lahat ng mga tumanggap, kung hindi alam kung saan sila dadalo, meron pong gawain sa may Pangsol, sa Pasig, Gandaba, sa may harapan po ng Dabsu at malapit sa hospital. At sa bandang Taga-Arayat, meron po dyan Christ Ambassador Pansinaw. Magipag-ugnayan lamang po kayo sa iyong lingkod o sa mga ibang kapatiran upang makita ninyo yung lugar na yon. At sa may bandang Gapan, meron po tayong Christ Ambassador Gapan. Kung hindi nyo alam kung paano, magipag-ugnayan lamang po kayo. Makatutok kayo online, mag-message lamang po kayo sa baba kung gusto nyong mapuntahan ang mga tatlong simbahan na ito. Malaya po kayo, you are all welcome. Amen. At this time, tayo po ay dadako sa ating mga prayer items. Let us pray.
Panginoon, salamat sa iyong salita na siyang naipahayag ang purong-purong salita ng buhay at kaligtasan. Kami po'y dumudulog sa pagkakataong ito upang umasa, magtiwala at manampalataya ang mga kaluluwang amin pong itataas sa panalangin ay makita po namin ang katugunan ng mga kasagutan ng kailang panalangin. Una po sa listahan ay si Sister Marisa Estacio. Minsan nakakaranas siya ng headache, merong mga pain sa kanyang physical na pangatawan. Subalit naniniwala kami, Panginoon, na hawak mo ang kanyang buhay, kaya't sa pangalan ni Jesus, nire-rebuke po namin ang sakit na ito. Hindi namin pinahintulot ang pamiminsala ng kaaway, sapagkat hindi po normal sa tao na siya po yung makaranas ng ganitong paghihirap. We declare, Father, your healing will flow upon her physical body from head to foot. Inaasahan po namin manumbalik ang kanyang dating lakas, lusog, at salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Ganon din po si Sister D. Vilacap. Salamat sapagkat negative ang kanyang by Christ Jesus. Ganon din po, salamat kay Lydia Lalo Mauri, kay Marilyn Mangalus at kay Linton Calaw. Ito po ay binabantayan po namin sa panalangin. Pasalamat ang amin pong hatid sa inyo sa mga buhay ng mga tatlong kaluluwang ito na naging precious, O Diyos. Isang pagpapala, isang patotoo na kung saan iningatan mo, binantayan mo ang mga buhay ng mga taong ito na patuloy nang na-enjoy ang kailang buhay at nagdideklara po kami ng mahabang buhay para sa kaila at salamat na mamumuhay sila ng normal sa ilalim po ng iyong biyaya. Continue to bless them, encourage them, increase their faith upang lalo silang maging matatag sa kailang pananampalataya. Salamat ang paglingkod ay lalo pang maging matatag. Bless them, O God, ang relasyon nila mag-asawa at ang kailang pangarap that someday, O God, the soonest possible time, yung kailang pinapangarap na sila i-bless mo nang magkaroon ng baby. O Diyos, alam namin walang imposible sa inyo. Kayo may hawak ng kanyang buhay at katulad ni Hana, siya'y nanalangin na bigyan siya ng anak at may alay sa inyo. O Diyos, kung loobin mo ang batang ito ay magamit sa iyo pong ministeryo, mangyari ang iyong dakilang kalooban. Ganon din po, O Diyos, ay patuloy po namin dinadalangin si Carmel Sunga, anak po ni Sister Angie Sunga, na ang batang ito ay dumating sa matinding stress. But then, nakikita po namin ngayon, unti-unti na pong gumagaling at nagiging normal na ang kanyang buhay. Dalangin namin, O Diyos, sa tunay na maranasan ang kumpletong kagalingan ng batang ito, Panginoon. O Diyos, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa simbahan ng Christ Am, yung Gapan, yung BPC, yung Mother, at yung upcoming, yung California, yung Guam, at yung Bangbang. Salamat, O Diyos, sa mga simbahang ito na patuloy mong sasamahan, i-bless, at yung mga leaders na itatalaga sa mga lugar na ito ay patuloy mong palalalimin sa kailang pagkakilala sa inyo. Salamat sa inyong kabutihan at higit sa lahat, O Diyos, sa patuloy po inyong pagpapala sa mga miyembro na dumadalo sa mga simbahang ito, ang kanilang patuloy na financial support, maging yung mga local at international. Salamat sa kailang buhay. Hindi man namin mabanggit ang kailang pangalan, subalit kilala mo ang lahat ng kailang mga ginagawa ay recorded sa kalangitan at nagdideklara po kami ng abundant and multiple blessings be upon them. I-bless mo po ang lahat ng kailang trabaho at i-bless mo ang kailang buhay. Bigyan pa sila ng malakas, malulusog at mahabang buhay upang patuloy po namin maranasan, maramdaman ang kailang pagtulong finansyal. Salamat po, O Diyos, sa kailang commitment na ito ay bahagi na ng kailang buhay sapagkat naranasan nila habang sila'y nagtatanim, sila'y umaani ng higit pa sa kailang inaasahan. At salamat sa mga kaluluwang ito, hindi lamang sila kundi sa mga kapatiran na may mga puso na suportahan ang iyong gawain sapagkat sila'y tinawag mo, miyembro ng simbahan. Nararapat lamang, Panginoon, na kami magkatulong-tulong upang manatili ang iyong gawain. Ganon din po, O Diyos, yung Mother Church, we continually pray, O God, yung commercial at yung space for lease. O Diyos, salamat sa mga bukas na pintuan upang mangyari ang iyong dakilang kalooban. Alam namin, O Diyos, na ang mga development ay papunta na doon sa lugar na kinatatayuan ng church. At ito po ang nag-spearhead. Dito po nagsimula. Ang simbahang ito ay nakita na napakaganda ng lugar na yon, potensyal ang lugar na yon, ang mga lupa na yon. Kaya salamat sapagkat nakita po namin ang improvement, development na hindi namin alam nung araw for so many years ay nakita po namin ngayon na talagang
tama ang aming ginawang desisyon na maitayo ang church doon sa lugar ng Pansol sapagkat sumunod ang mga development. Salamat o Diyos na tunay na yung mga commercial at yung lot for lease ay mapakinabangan po namin upang lalo pang masustain ang pangailangan ng simbahan at yung mga plano na makapagtayo ng simbahan at eskwelahan ay tunay na magkaroon po ng kaganapan. Salamat sa iyong pagkilos at pangunguna. Ganon din po, patuloy po namin dinadalangin aming bansang Pilipinas. Salamat sapagkat unti-unti naming nakikita na yung COVID unti-unti na pong napupuksa, nawawala at umaasa kami yung gawa ng kaaway ay hindi sila magtatagumpay. Still, yung aming Diyos na pinaglilingkuran, siya pa rin ang siyang magtatagumpay. Kaya pa rin puksayin ang lahat ng mga dumating na viruses sa bansang Pilipinas. Particularly also sa bayan po ng Candaba, salamat sa aming Mayor Rene Maglangke na kung saan ang kanyang pangarap na bago matapos ang taon na ito, ang lahat ng mga tao sa Candaba ay mabaksin upang normal na mamuhay ang tao sa lugar na ito. Salamat din o Diyos, dinideklaran po namin that Candaba is blessed at lahat ng mga ninakaw ng kaaway muling ibabalik, yung mga negosyo, yung mga lupain, Panginoon, yung mga pananim, lahat ng mga means of their living sa bayan po ng Candaba ay tunay na mananagana. Yung mga palaisdaan, yung mga palay, milon, prutas, na lahat ng mga itinanim, mga negosyo, mga pinagkakitaan ng tao sa Candaba ay mag-flourish. Salamat o Diyos sa mabilis na improvement ng bayan po ng Candaba under the leadership of Mayor Maglangke. Patuloy po namin dinadalangin o Diyos ang sa bansang Pilipinas, ng bansang Pilipinas na ito'y pangako na marami ng propesiya ang siyang binanggit sa bansang Pilipinas na yayaman, aasenso ang bansang Pilipinas. At umaasa kami na yung iluluklok po ninyong presidente sa May year 2022 ay tunay na meron pong puso na ang kanyang layunin, umasenso ang bansang Pilipinas, maahon sa paghihirap ang lahat ng mga tao. Salamat po o Diyos. At selyuhan po ninyo ang mga panalangin po namin, maging ang mga nakatutok online na may mga kani-kanya mga prayer request. Hindi man ito nabanggit, Father, we declare that you will entertain every prayers individually in Jesus' name. Salamat po at selyuhan ninyo ang aming panalangin at nakatitiyak kami o Diyos ng lahat ng mga panalangin nito ay mayroon pong kasagutan at sa tamang panahon tatanggapin po namin ito sapagkat ito hiniling namin sa makapangyarihan pangalan po namin Panginoon Jesus, itong aming samot dalangin. Amen. Praise the Lord. So, sa hapon pong ito, ang benediction, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Dahil kay Jesus, kayo pong lahat ay sukdulang pinagpala at lubhang itinangi at taimtim na minamahal ng ating Panginoon Jesus. Amen.